Ito naman nakita ko kay Goldie G. Nakasubscribe na ako dito. Abandoned Reds House. So ngayon guys ay nandito tayo sa isang abandonadong rest house dito sa Bolinao, Pangasinan, and susubukan natin siyang i-explore ngayong gabi. At susubukan din natin gumawa ng ritual upang tumawag ng mga kaluluwang ligaw. Sasakay pinto. May nakikita daw silang maraming nag-aakyat mo ba? May nakatag ko dito sa taas. Nung dinilig sa relasyon, mas may dito. Hindi ko alam kung habang nag-ritual ko nakasilip na sa Creepy. I came from the mud. There's dirt on my hands. Maliban sa mga hampas ng alon at malamig na simoy ng hangin, ay may strukturang nakatayo sa tabi ng dagat na tila nilipas na ng panahon. Ang rest house na ito ay ilang taon nang naabandona, ngunit kahit nilisan na ito ng mga may-ari, ay tila namahay naman ang mga kaluluwang ligaw na hindi matahimik. Bago namin pasukin ang rest house, ay nagtanong-tanong muna kami sa mga tao dito tungkol sa kanilang mga karanasan sa lugar. At iisa lang ang kanilang sinabi na meron daw nagpaparamdam sa rest house. Yan po sa may rest house. Makikita nila. Nakikita raw nila na may aninong palakad-lakad dito at may babae pa ang nagpaparamdam pagsapit ng dilim. Ngunit, gaano nga ba katotoo ang mga ito? Though wait lang, disclaimer, nagpaalam kami sa caretaker neto and pinayagan naman kami na mag-film dito ngayon. Sila din mismo, marami din silang mga sinasabing mga experiences nila, so titignan natin kung totoo nga. Dito tayo dadaan sa may likod kasi dito sa harapan is nakasara siya. Actually, yung rest house na to, pagmamayari siya ng isang sikat na artista, hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Hindi ko alam kung ano yung reason bakit inabandona. Kasi ang last na balita is nasa Amerika yung may-ari. Tuluyan na nga naming pinasok ang abandonadong rest house, ngunit pagpasok pa lamang namin ay may kakaiba na kaming naramdaman. Ang creepy Alam mo yung, basta ang creepy. Mararamdaman mo. Shh. Ito yung likod niya na part. Oh my gosh. Creepy naman yun. Meron nga ano. Okay. Laging parang pag-entrance natin ng mga 100 place na may parang pambungad agad. Ayan, so ito yung sala area niya. Sinimulan na namin ang paglibot sa unang palapag ng rest house at bakas sa lugar na ito na napaglipasan na ng mahabang panahon at naiwan na lamang ang ibang mga kagamitan na nagpapatunay na minsan na ding may nanirahan dito. Okay. Parang siyang room, no? Kwarto nga. Nagsasara yung pinto. Swing ba yan? Ito, meron ding CR. Ayan. Tabi-tabi po. Nilisan na namin ang kwarto at nagtungo sa kusina kung saan madalas na may nagpaparamdam. Dito naman yung kitchen. Dito nila madalas sinasabi na may nagpapakita daw dyan sa bintana at nakikita nila doon sa labas. Ayan, kasi dito sa bintana to, parang nandito na yung beach side. May mga dumadaan dyan ng mga tao. So, yun yung sinasabi nila na may nakikita daw sila na shadow dito sa kusina. Ito naman, parang ito yung nila, no, dirty kitchen. Ito yun, alam mo yung first time namin na pumunta dito. Ito mga,
may kumalabog na nagsara ng cabinet eh. Dito yun. Sige. Ngayon, kulat pa ako sa sarili kong anino, buwisit. Punta tayo dito sa may hagdanan. Dito naman, sa hagdanan, ito yung sinasabi nila na lugar kung saan may nakikita daw silang matanda na nag-aakyat baba dito mismo. Meron yung kaninang sinabi ni Kuya na parang may matanda daw na nakikita dito, minsan nakaupo, minsan naglalakad. And madalas siya na makikita, it's either dito sa second floor or dito lang sa hagdan. So tara, umakyat na tayo. Tinungo na namin ang pangalawang palapag ng bahay. Sa bungat pa lamang ay ramdam na ang bigat ng hangin. Ba yung pakiramdam ko dito sa taas? Naramdaman mo? Okay, so subukan natin pasukin muna itong first room. Next, ito sa second room. Meron yung mga dolls. Hindi ko alam kung nasaan. Meron yung mga manika na nandito. May sinasabi sila dito na mga manika. Nakita rin namin yung mga manika na yung dito, no? Ay, ang laki neto, no? So ngayon, Ang creepy, ano pre? nandito na naman tayo sa third room. Parang iba yung pakiramdam dito sa third room. Pinagpapawisan ako pero nilalamig ako. Iba. Sinubukan mong itulak ang pintuan patungo sa teres, ngunit hindi ito mabuksan. Hindi ko mabuksan. Dito naman sa balkonahe. Ito yung sinasabi nila na may nakikita sila gabi-gabi na babaeng nakaputi na nagpapakita daw sa mga dumadaan dito sa harapan. Pero hindi naman natin siya mapuntahan dahil nakasara yung mga pinto. Nasaan kaya yun yung mga manika? Meron yun mga manika. Okay, tapos na tayong mag-explore ng lugar. Na-explore na natin sa baba at dito sa second floor. Ngayon mag-set up na tayo para sa ritual na gagawin natin and susubukan natin na tumawag ng spirits. Okay, so guys, dito yung place na pinili ko kung saan tayo magre-ritual dahil dito nga yung sinasabi nila na pinaka-active na place dito sa rest house. Ngayon, dito ay yung hagdanan and katapat ko yung 3 kwarto. Dito natin sisimulan yung ritual. So ito, meron tayong 3 kandila and sisindihan ko siya. So yan, nasindihan na natin yung 3 kandila and sisimulan ko na yung ritual. Spiritu. Shit. Lang. Kinabahan pa ako dun. Busy. Wait lang. And Morturum vocamus e presentia tua cognoscatur. Spiritum morturum vocamus e presentia tua cognoscatur. Spiritum morturum e presentia tua cognoscatur. Spiritum morturum e presentia tua cognoscatur. Spiritum Creepy naman ang ginagawa nito ni Goldie G. Talagang may ritual sa may orasyon. morturum e presentia tua cognoscatur. Oh, shit. Tingnan natin.
kung lasa talaga. Ikaw ang anak ko. Narinig mo yun? Sa baba. Nasaan ka nun? Sa baba. Na-expert yung sa baba. Dito na nga ay nabalot kami ng takot at nagulat sa pangyayari dahil hindi namin maipaliwanag kung bakit nagsara ang pintuan ng mag-isa. Makikita dito sa video na sarado ang mga pintuan at napaka-imposibleng mabuksan at makapasok ang hangin. Kaya't paano kaya ito nangyari? Nandito, halika dito. Nandito, dali. Ito. No joke, daddy. Alam mo ba? Nung binibigkas ko yung orasyon, tapos nagsara yung pinto, napaliwan ako. May sumilip dito. Dito. Dito mismo. No joke, talaga. Hindi, nagulat ako kasi hindi ko alam kung habang nagre-ritual ako, nakasilip na siya sa akin. Kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung habang nagre-ritual ako, nakasilip siya. Kasi nung lumingon ako, andun na yung ulo. Bago pa man din nagsara yung pinto, nandun na siya nakatingin kanina pa. Tangin mo, doon. Kinikilabutan ako. Ang tangkad! Ang taas niya! Alam mo yung ulo? Andito! Andito! Baka siya uminyon pre ah. Narinig ko yun. Galaw. Nasaan ka nun? Dito sa baba. Sa... Sa may sala? Sa... Ano yun? Narinig mo yung kalabog? Ang lakas, no? Ang lakas, no? Shit. Narinig ako kapag nandito yung ulo. Andito yung ulo. Ang tangkad. Ang creepy kasi parang niya akong pinapanood. Natuloy ko na kasi yung ritual eh. So, kailangan ko nang i-continue. Samahan ko na lang ako dito sa taas. Diyan ka na lang sa may ano, no? Wait. So yan, dahil nga sa na-interrupt kanina yung ritual, pero nandun na yung presence. So ibig sabihin nag-work yung ritual. Itutuloy na natin siya and then i-close natin para makawala at masil yung spirit. At kung meron mga spirit na nandito, ay makatawid sa kabilang buhay. Okay, so mag-start na tayo ng cleansing. Tinatawagan namin lahat ng kaluluwa na nandito ngayon. Sabay-sabay niyong sundan ang liwanag papunta sa kalangitan. Naway matamasa niyo ang kapayapaan sa kabilang buhay. O Diyos aming Ama, na hari ng langit at lupa, kami po ay gabayan ninyo. Ihatid niyo po ang mga espiritong ito na naliligaw ng landas na makapunta sa inyong kaharian. So after nun, mag-start na tayong mag-scatter ng asin kasi yung asin yun yung magka-cleanse ng place. Magtapon na tayo ng asin. In Jesus' name.
So yun na nga ay natapos na natin ang ating exploration at ritual dito sa abandonadong rest house. And grabe din yung experience na na-feel namin kasi ang lakas din talaga ng presence na nandito. Pero umaasa kami na sana dun sa ritual na yun ay natulungan natin na makatawid yung mga kaluluwa sa kabilang buhay. Siyempre, nagpapasalamat ako sa mentor ko kay Kuya Bro Uno sa pagturo sa akin ng mga ginagawa ko pagdating sa exploration. Kasi yun guys, thank you sa pagsama sa akin muli sa isang kababalaghan at adventure, and samahan niyo ulit ako next time. And Galing ko ni Gold DJ, ano? Ano siya? Paranormal expert ba to? Creepy nung ginawa niya, no? Yung binuksan yung ano, yung nagsaray ng pinto. Creepy. So, yun na nga mga pre. Bukas na lang ulit tayo mag-live. Ano, mag-alauna na. Tinesting natin itong bagong headset. Sa lahat ng 6 na viewers na nanood, maraming salamat sa inyo mga pre. At thank you and good night. Babu. I came from the mud.